Ang horror psycho-thriller na ito ay umiikot sa isang ahente ng FBI na nagiging target ng maruming ritual ng isang satanic worshipper. Siya ay nakaligtas at pinagsama-sama ang mga piraso ng palaisipan upang malutas ang kaso at mapigilan ang malupit na siklong ito. Sa isang residential area na natatakpan ng yelo, walang tao sa paligid. Isang batang babae ang nakatingin mula sa kanyang bintana habang humihinto ang isang kotse sa harap mismo ng kanilang bahay. Bago pa niya malaman ang higit pa, tinawag siya ng kanyang ina papasok. Pagbalik niya, wala na ang kotse. Ngunit isang pangit na lalaki ang biglang lumitaw mula sa kung saan at binati siya ng happy birthday, na malapit nang dumating. Ang eksena ay lumipat sa FBI chief na nagbibriefing ng isang team tungkol sa pinakabagong kaso, kung saan kailangan nilang magbahay-bahay upang maghanap ng isang sospek. Ang sospek ay isang Caucasian na lalaki, at dalawang ahente ng FBI ang magtatakip ng iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang pangunahing tauhan, ahente ng FBI na si Lee, ay sinamahan ng isang lalaki na nagplano na sundin ang mga tagubilin at magbahay-bahay upang magtanong tungkol sa sospek. Si Lee ay patuloy na tumitingin sa isang bahay na may takot sa kanyang mga mata at hiniling sa kanyang kasama na tawagan ang headquarters para humingi ng karagdagang puwersa, dahil sigurado siyang naroon ang sospek sa bahay sa kalye na ito. Tumawa ang kanyang kasamahan sa kanyang wild guess at tumangging tumawag sa departamento. Nagpasya siyang suriin ang bahay mismo at kumatok sa pinto. Palihim na sumunod si Lee mula sa ligtas na distansya, ngunit bago siya makarating sa pinto, binaril ng lalaking nasa loob ng bahay ang kanyang kasamahan hanggang mamatay. Sa takot, nagpatuloy si Lee, walang tao sa bahay, at sa itaas, isang lalaki, ang mamamatay tao, ay nakaupo sa kama. Nakakagulat, kilala niya si Lee. Pagbalik niya, sumailalim si ahente ng FBI na si Lee Harker sa isang pagsusulit mula sa departamento na tanging isang psychic lamang ang makakapasa. Sinagot niya ang karamihan ng mga tanong ng tama, at pinuri siya ng kanyang FBI chief, si Carter. Sila ay nasa loob ng kotse na nakaparada sa labas ng isang bahay kung saan brutal na pinatay ng isang ama ang kanyang buong pamilya at di umano'y nagpakamatay. Ang mga bangkay ay iniwan kasama ng isang liham na naglalaman ng mga kakaibang alpabeto. Sa dulo, binanggit ang pangalan na Longlegs. Ibinahagi ni Carter na sa nakalipas na 30 taon, 10 pamilya ang pinatay sa ganitong paraan. Pagkatapos, dinala ni Carter si Lee sa kanyang opisina at tinanong kung paano niya nalaman na ang kanilang sospek ay nasa eksaktong bahay na iyon. Mapagpakumbaba niyang sinabi na ito ay kanyang intuwisyon at minsan ay may mga tamang hula siya. Matapos ipasa ang case file para sa 4 na pagpatay na tinalakay nila kanina, napansin ni Carter na lahat ng mga kaso ay may isang bagay na pareho. Ang anak na babae ng bawat pamilya ay may kaarawan sa 14 ng anumang buwan. Ini-assign ni Carter sa kanya ang kaso at umalis. Nakatanggap ng tawag ang departamento ng pulisya mula sa ama ng isang namatay na pamilya. Bago niya patayin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, ipinahayag niya ang takot sa kanyang anak na babae, na naniniwala siyang hindi talaga kanyang anak, at sinabi na oras na para patayin siya. Sinubukan ni Lee na basahin ang mga simbolo ngunit hindi napansin kung gaano katagal na ang lumipas at nakatulog siya sa sahig ng opisina. Ginaising siya ni Carter bago umalis sa opisina at inalok na mag-inuman. Sa una, ayaw niya, ngunit tinanggap niya rin ang alok. Ibinahagi niya kung ano ang kanyang pinag-aralan tungkol sa kaso hanggang ngayon. Bagamat pinatay ng ama ang kanyang pamilya at kalaunan ay natagpo ang patay. Pinilit siyang gawin ito ni Longlegs. Pinaghihinalaan niya na si Longlegs ay hindi naroon sa bahay noong panahong iyon ngunit may kasabwat na gumagawa ng kanyang trabaho. Palaging nagsasalita si Lee nang walang ekspresyon sa mukha habang tinatalakay ito. Hindi sumasang-ayon si Carter sa kanyang pagtatasa, ngunit dahil lasing siya, inalok ni Lee na siya ang magmaneho pauwi. Pagdating sa harap ng kanyang bahay, iginiit ni Carter na pumasok siya at makilala ang kanyang asawa at anak. Pinagmamasdan ni Lee ang anak na si Ruby, na may pag-aalala, na parang may kakaiba siyang nararamdaman. Inimbitahan ni Ruby si Lee sa kanyang silid. Nararamdaman ni Lee na maaaring si Ruby ang susunod na target ni Longlegs. Dahil late na, dumating si Anna upang paalalahanan sila, at habang papalabas na siya, inimbitahan ni Ruby si Lee sa kanyang birthday party sa loob ng ilang araw. Pumayag si Lee at nagmaneho pauwi, sa kanyang malungkot na tahanan. Tinawagan niya ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang panahon,
Gusto ng kanyang ina na bisitahin siya ni Lee sa kanyang kaarawan sa loob ng ilang araw, ngunit hindi nangako si Lee ng anuman. Habang nasa tawag, nakarinig si Lee ng ingay na parang may tao sa paligid ng kanyang bahay. Sa halip na lumabas, tumingin siya sa bintana at nakita ang isang tao na nakaupo sa harapan ng kanilang bakuran. Hinawakan ni Lee ang kanyang baril at hinarap ang trespasser, ngunit natuklasan niyang wala na doon ng tao at nakapasok na sa loob ng kanyang bahay. Agad niyang sinundan ito, ngunit natagpuan na ang trespasser ay nag-iwan ng isang liham na naka-address sa kanya. Ang liham ay isang birthday card na may ilang hindi maunawaang mga salita na nakasulat dito. I-decode ni Lee ang liham at natuklasan na inutusan siya ni Longlegs na sabihin sa pulisya kung paano niya nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa kanya, o kung hindi, malupit na papatayin nito ang kanyang ina. Biglang nakatanggap ng tawag si Lee mula sa departamento tungkol sa isang sariwang krimen sa bayan at agad siyang pumunta sa pinangyarihan. Ito ay isang pamilya kung saan pinatay ng ama ang lahat ng miyembro nito. Ang pamilya ay pinatay isang buwan na ang nakalipas, ngunit walang nakapansin dahil nagpaplano silang magbakasyon sa parehong mga petsa ng pagpatay. Muli, si Longlegs ang pumatay, at ang kaarawan ng anak na babae ng pamilya ay noong ika-14. Nakaraniwan sa lahat ng mga biktima ni Longlegs. Nakakita si Lee ng liham na iniwan ni Longlegs sa bahay at i-decode ito. Ikinalungkot ito ni Carter, ngunit sa halip na sabihin ang totoo, nagsinungaling siya at sinabi na inaral niyang mabuti ang mga palatandaan upang ma-decode ang mga ito. Napansin ang mga bulate na gumagapang sa mga bangkay. Muling tinawagan ni Lee ang kanyang ina at sinabing masaya siya sa bago niyang kaso dahil ito ang palaging nais niyang gawin. Tiniyak niya sa kanyang ina na bibisitahin niya ito sa kanyang kaarawan. Isinulat ni Lee ang lahat ng datos tungkol sa pinatay na pamilya, at ang pagkakasunod-sunod ng mga numero ay bumuo ng isang hugis na natagpuan sa isang satanak na libro. Kinabukasan, sinabi niya kay Carter ang tungkol sa kanyang pananaliksik at iginiit na si Longlegs ay isinasagawa ang kanyang mga plano ayon sa isang algorithm. Ito ay bumubuo ng isang tiyak na hugis. At ayon dito, ang isa sa mga biktima na nakatala sa gitna ng hugis ay nakaligtas. Kinumpirma niya mula sa pahayagan na may isang bata na nagngangalang Carrie Ann na nasa paaralan noong pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina at ang pari. May isang slot na nawawala sa algorithm. At hinulaan ni Lee na papatayin ni Longlegs ang isang tao sa ika-14 ng linggong ito. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay ni Carrie Ann, na bakante na sa loob ng maraming taon. Palihim silang pumasok at naghanap sa bahay. Tinawagan ni Lee si Carter para sundan siya sa kwarto sa itaas. Sinunod siya ni Carter at natuklasan ang isang tanda ng krus na nakabaon sa sahig. Tinanggal niya ang isang piraso ng kahoy at natagpuan ang isang smiley face sa ibabaw ng isang kahon, na tumutugma sa hugis na natuklasan ni Lee kanina bilang bahagi ng algorithm. Ang kahon na nakatago sa loob ay naglalaman ng isang manika. Sinuri ng doktor ang manika at pinuri ito bilang gawa ng isang henyo. Sa halip na utak, mayroon itong metallic ball. At sinabi ng doktor na narinig niyang may tumatawag sa pangalan ng kanyang ex. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Nagpasya si Carter na bisitahin si Carrie Ann. Samantala, ang nakakatakot na itsura ni Longlegs ay pumunta sa isang hardware store, kung saan ipinakita ng isang batang babae ang kanyang hindi pagkagusto sa kanya. Sumigaw siya sa kanyang kotse bilang tugon sa puot. Si Lee at Carter ay nakipagkita sa doktor ng mental hospital, na nagsabi sa kanila na si Kian ay tahimik na nakaupo sa isang upuan sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, may bumisita sa kanya kahapon at siya ay kumikilos na parang isang normal na tao. Napagtanto ni Lee na ito ang parehong petsa na natuklasan nila ang kanyang estatwa. Nang tanungin niya si Kian na alalahanin ang isang bagay mula sa kanyang pagkabata, bastos na tinanong siya ni Kian kung naaalala niya ang anumang bagay tungkol sa pagiging isang manika. Sa isang flashback, naramdaman na ng ina ni Carrie Ann na ang regalo ng estatwa ng kotse ay may demonyong katangian. Sinubukan niyang sirain ito ng ilang beses. Lalo pang nagalit ang kanyang ama at pagkatapos patayin ang isang pari, pinatay din niya ang kanyang ina. Si Kian ay kumilos din na parang alipin ni Longlegs at sinabi kay Lee na gagawin niya ang anumang iutos niya. Ang pag-uusap na ito ay nagbigay kay Lee ng kilabot.
At sa wakas ay tinalakay niya kay Carter na si Longlegs ay isang satanic worshipper na gumagamit ng mahika at voodoo dolls. Sa una, hindi naniniwala si Carter sa kanya, ngunit naging interesado siya kung paano nalalaman ni Lee ang napakaraming tungkol kay Longlegs. Binasa ni Carter ang file ni Lee, kung saan natuklasan niya na ang ina ni Lee ay nagsumite ng reklamo noong ika-13, isang araw bago ang ika-9 na kaarawan ni Lee, tungkol sa isang taong naglalakad sa paligid ng kanilang bahay. Ipinapahiwatig nito na si Longlegs ay bumisita rin sa kanilang bahay, kaya nais niyang makipagkita muna sa ina ni Lee. Inutusan niya si Lee na umuwi at maghanap ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Bumisita si Lee sa kanilang bahay na magulo. Ang kanyang ina ay tila kakaiba at pinayuhan si Lee na magdasal araw-araw upang mapalayas si Satanas. Inamin ni Lee na hindi siya kailanman nagdarasal. Habang bumababa siya upang maghanda ng pagkain para sa kanyang ina, napansin niya ang mga insekto na gumagapang mula sa likod ng isang nakasarang pinto. Ngunit hindi niya ito mabuksan sa kabila ng kanyang pagsubok. Sa isang flashback, tinawagan ng ina ni Lee ang pulisya noong siya ay 9 na taong gulang upang iulat ang isang nanghihimasok at mahigpit na hinawakan ang kanyang baril. Tinanong ni Lee ang kanyang ina kung bakit siya tumawag sa pulisya noong ika-13 ng kanyang ika-9 na kaarawan. Ngunit itinanggi ng kanyang ina na mayroon siyang kakaibang galit o na tumawag siya kanino man. Pagkatapos, pumunta si Lee sa kanyang silid at sinuri ang isang kahon na naglalaman ng mga koleksyon ng larawan. Sa mga larawan, nabigla siya nang makita ang isang larawan ni Longlegs at agad itong ibinalik kay Carter. Bigla niyang naalala na noong araw na yon, isang estranghero ang bumisita sa kanilang bahay, at tinanong ng kanyang ina ang estranghero na lumayo. Gayunpaman, kumanta ang estranghero ng isang kanta sa kanyang pangit na boses, na nagsasabing babalik siya ng paulit-ulit. Nagulat si Carter na walang naaalala si Lee tungkol sa lalaking yon. Samantala, sa kanyang pagawaan, gumagawa si Longlegs ng bagong manika. Bilang resulta ng isang malawakang operasyon ng paghahanap, inaresto nila si Longlegs na nakatayo sa tabi ng kalsada. Sa kanyang unang pahayag, nais lamang ni Longlegs na makipagkita kay Lee at patuloy na kumanta ng isang kanta sa kaarawan sa loob ng 24 na minuto. Sa kagulat-gulat, ibinalita ni Agent Browning na ang bagahe ni Longlegs ay puno ng mga satanak na libro at mga sulat kamay na misteryosong mga liham. Nakumpirma na siya ang nag-iiwan ng mga tala sa tabi ng lahat ng mga bangkay. Sa kasamaang palad, ayon sa batas ng bansa, ang sinuman ay maaaring magsagawa ng mga satanak na ritual at malayang sumamba kay Satanas, kaya hindi nila siya maaaring pigilan sa ganitong batayan. Sa puntong ito, sigurado si Lee na may tumutulong kay Longlegs upang may sagawa ang kanyang mga plano, ngunit mariing itinanggi ni Carter ang posibilidad na may sinumang makaimpluwensya sa ibang tao upang magsagawa ng krimen sa pamamagitan ng pangkukulam. Bukod dito, walang ebidensya ng anumang kasabwat sa anumang lugar ng krimen. Iginiit ni Lee na kahit na inaresto na nila si Longlegs, hindi pa ito tapos. Pumunta siya upang makipagkita kay Longlegs, na inaalala ang kanilang unang pagkikita. Natakot si Lee nang makita siya. Sinabi ni Longlegs na nagpapadala siya ng mga regalo sa mga batang babae sa kanilang kaarawan. Kung sino man ang sumire sa regalo, sila ay mawawasak din. At ang sino mang nag-iingat sa regalo ay sisuko kay Satanas at gagawin ng maruming trabaho para sa kanya. Nang tanungin ni Lee tungkol sa kanyang kasabwat, sinabi nito na tanungin ang kanyang ina at biglang sinimulan niyang ibangga ang kanyang ulo sa mesa. Sa huli, namatay siya dahil sa malakas na pagbabangga ng kanyang ulo sa mesa. Nagalit si Carter at sinigawan si Lee dahil sa pagtatanong sa kanilang sospek. Nakumpirma na ngayon na walang kasabwat si Longlegs. Dinala ni Agent Browning si Lee pauwi. Iniisip na hindi ligtas para sa kanya na magmaneho ng mag-isa pagkatapos ng hindi magandang pangyayari. Inihatid niya si Lee sa bahay ng kanyang ina at naghintay sa labas habang hinahanap ni Lee ang kanyang ina, ngunit wala ito kahit saan. Tahimik na lumapit ang kanyang ina kay Agent Browning at binaril siya hanggang sa mamatay sa loob ng kotse. Pagkatapos, hinawakan ng kanyang ina ang baril sa estatwa ni Lee noong siya ay 9 na taong gulang. Hindi niya pinaniniwala ang patay na si Longlegs. Sa halip, iniisip niyang malaya na ito. Nang barilin ng kanyang ina ang estatwa, bumagsak si Lee at nawala ng malay. Doon lamang naalala ni Lee ang nangyari noong araw na bumisita si Longlegs sa kanilang bahay.
Sinabi ng kanyang ina ang kwento na ang isang gumagawa ng manika ay lumikha ng isang manika ng isang maliit na batang babae at ginamitan ito ng mahika. Dahil sa mahika, nakalimutan ng maliit na batang babae kung ano ang dapat niyang kalimutan at nakikita lamang niya ang nais ipakita ng gumagawa ng manika. Gayunpaman, gusto ng kanyang ina na mabuhay ang maliit na batang babae. Naalala ni Lee na noong araw na pumasok si Longlegs sa kanilang bahay, itinali nito ang kanyang ina upang pigilan siyang makialam. Pumayag ang kanyang ina sa kasunduan kung palalampasin ni Longlegs ang buhay ni Lee. Pagkatapos, naging kasabwat ni Longlegs ang ina ni Lee. Ang tanging kailangan niyang gawin ay ihatid ang manikang ginawa ni Longlegs sa mga bahay na gusto niyang puntahan. Sasabihin niyang galing ito sa simbahan. At kapag natanggap na ng pamilya ang regalo, papatayin ng ama ng pamilya ang ina at ang buong pamilya. Kinailangan ng ina ni Lee na panoorin ang lahat hanggang sa katapusan. Sa kabilang banda, ngayon nabasag na ang estatwa ni Lee. Hindi lamang niya naaalala ang lahat, kundi nararamdaman din niya na kaya niyang maglakad at kumilos ng malaya. Pumunta siya sa basement ng bahay, na ginamit bilang pagawaan ni Longlegs sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya ay hindi siya naglakad ng maraming taon, at halos hindi na siya makakilos pataas ng hagdan upang sagutin ang tawag. Tumawag si Longlegs. Sinasabing huli na siya para sa kaarawan ni Ruby. Agad siyang sumakay sa kotse at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Carter. Sumisigaw sa kawalan ng magawa. Binuksan ni Carter ang pinto. Ngunit mukhang iba siya, na parang pinipilit niyang kontrolin ang kanyang galit. Huli na si Lee. Nasa loob na ang kanyang ina, at naihatid na ang manika ni Ruby bilang regalo, at nagsimula na ang mahika. Niyayakap ni Ruby ang manika bilang kanyang pinakamamahal na pag-aari. At nang mabanggit ng ina ni Ruby na oras na para hiwain ang cake, naramdaman ni Carter ang matinding pagnanais na kunin ang kutsilyo. Halos hindi niya makontrol ang kanyang galit. Pumunta si Carter at ang kanyang asawa sa kusina, at sinabi ng ina ni Lee na mangyayari ang mga bagay tulad ng dati. Mula sa kusina, narinig ni Lee na pinatay ni Carter ang kanyang asawa. Nang lumabas siya mula sa kusina upang patayin si Ruby, pinatay siya ni Lee. Hindi pa tapos ang trabaho. At kinuha ng ina ni Lee ang kanyang kutsilyo upang patayin si Ruby, ngunit pinatay siya ni Lee. Agad niyang inalis si Ruby mula sa kanyang estatwa at handa ng basagin. Ang estatwa nang biglang umalingaw sa kanyang isip ang boses ni Longlegs, na bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan. Nag-isip siya sandali at nagpas siyang huwag basagin ang estatwa. Iniwan niya ang bahay kasama si Ruby,